ngayon, ang sinasabi kasi nung mga vlogger nitong si Digong, nitong si Kibuloy, at nung mga kaalyado nito, magkaiba daw po talaga yung sumuko sa nahuli. Pero mga kababayan, kung hindi na malapit makita at masukol etong si Kibulok, hindi naman talaga siya susuko. Dahil kung interesado siyang sumuko, dapat noon pa siya sumuko mga kababayan, hindi yung ngayon lang. Kaso ang problema mga kababayan, nung nararamdaman na ni Kibulok na malapit na po siyang mahuli, saka po siya sumuko mga kababayan. Ano po? So ngayon, kung titingnan natin, matagumpay pa rin yung naging trabaho, naging hakbang, napakalaki ng naitulong ni General Torre para mahuli etong si Kibulok mga kababayan. Kasi nga, yung mga taga kay OGC, sa kanila nakafocus yung atensyon habang nire-raid nila yung KOGC compound. Hindi nila namamalayan na may isa pa palang sangay ng ating gobyerno na nagtatrabaho para mahuli etong si Kibulok mga kababayan. So ngayon, eto pakinggan po natin etong balita na nakita natin kanina na kung saan sabi po dito, Apollo Kibuloy at apat pang co-accused sumuko na mga kababayan. Bakit nga ba sumuko? Eto pakinggan po natin. Hawak na ng Philippine National Police si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at apat pang co-accused nito. Ito'y matapos na sumuko sa mga otoridad kahapon ng hapon. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, sa loob ng KOJC compound sumuko ang 5 akusado. Tingnan nyo mga kababayan ha, ano yung pinapalabas at pinapakalat ng mga DD-shit vlogger dyan? Sa gubat daw mga kababayan sumuko. Sinasabi pa nila na sa gubat naman daw si Kibuloy natagpuan at hindi naman daw po sa loob ng KOJC. Pero maliwanag dito mga kababayan sinasabi na mismong kinuha si Kibuloy sa loob ng KOJC compound. So ngayon kung titingnan po nating mabuti, alam nyo, eto doon sa mga vlogger, especially sa mga kaalyado ni Kibuloy, diyan kina Badoy, kina Ka-Eric na yan, mga kababayan, at doon sa mga abogado, wala namang problema. Napagtakpan nyo yan kasi damage control yan mga kababayan eh. Nagtatakip sila ng damages mga kababayan. Kasi nga, yung saludo ng mga tao kay General Torre ngayon nag-uumapaw. Kasi nang dahil sa pagiging matapang at agresibo ni General Torre para maipatupad ang batas mga kababayan at hulihin etong si Kibulok, nagtagumpay siya mga kababayan. Kahit pasabihin ng iba na hindi kay General Torre sumuko mga kababayan, napakalaki pa rin ang presentasyon ni General Torre para mahuli yang si Kibulok. Dahil kung hindi nararamdaman ni Kibulok na masusukol na siya mga kababayan, hindi susuko yan. Dahil kung talagang susuko yan, dapat noon pa mga kababayan, noon pa na nagsimula siyang magtago. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Kinukumpirma po natin, nahawak na po natin si Pastor Kibuloy, si Jacqueline Mamaya panoorin natin yung buong interview nitong si kasi dito chop-chop lang eh. Si Ingrid Canada, si Crescente Canada at si Silva Semanes po. Ubos. Nakuha po natin yung custody po nila around 5:30 this afternoon at mga bandang 6:30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Davao papunta po dito sa Villamor po tayo lumabas. Lumapag po sila ang C-130. Bago ang pagsuko ng 5, sinabi ni Colonel Fajardo na binigyan ng PNP ng 24 oras na ultimatum si Kibuloy para sumuko. Kung hindi aniya ito gagawin ng religious leader, ay papasukin na ng mga pulis ang isang gusali sa loob ng KOJC compound na ipinagbabawal na pasukin ng mga otoridad. Kita niya mga kababayan ha? Kasi nga, bakit pinagbabawalang pasukin mga kababayan? Kasi nga naando doon sa loob na yon, etong si Kibulok taliwas doon sa ipinagkakalat ng mga vlogger ni Digong na kesyo natagpuan daw sa gubat, sumuko daw sa gubat mga kababayan, at sumuko daw sa ating mga kasundaluhan. Pero gaya nga ng sabi ko sa inyo, kahit saan sumuko etong si Kibuloy, talagang ang suporta ng mamamayang Pilipino kay General Torre nag-uumapaw. Kasi nga, kung hindi binigyan ng 24 oras etong si Kibulok mga kababayan, hindi naman susuko yan. At kung hindi nararamdaman ni Kibulok na malapit na siyang masukol ng ating mga kapulisan mga kababayan, hindi po susuko yan. Dahil kung talagang intensyon na sumuko yang si Kibuloy, noon pa dapat niya ginawa. Kaso nga lang ang problema, noong nararamdaman niya na malapit na siyang mahuli ni General Torre, sa mga kamay ni General Torre, doon niya naisipan na sumuko, mga kababayan. Siyempre nga naman, kung mahuhuli siya ni General Torre, mas lalong magiging mukhang kahiya-hiya etong si Kibulok at yung mga taga kay OGC, mga kababayan. Dahil lalabas talaga na sinungaling, especially yung abogado nila at yung mga vlogger nila, at yung mga media na hawak nitong si Kibulok mga kababayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin.
Nangyari po itong pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang 1:30 po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon. Sabi ni kabayan ko, kapatid ko, magpapalitsyon ako. Ay, magpapalitsyon daw si General Torre, mga kababayan. At saka updated lang natin, yung mga pulis na naando doon sa KOJC, nagsialisa na. So tama yung sinasabi natin na kapag ka naaresto na or sumuko na yung si Kibuloc, matatapos yung gulo sa KOJC, mga kababayan. So ngayon, yung sinasabi ng mga vlogger, yung sinasabi ng mga media nitong SMNI na ino-occupy ng ating mga kapulisan yung KOJC, isang malaking kalokohan at kabubuhan yan, mga kababayan. Alam nyo kung bakit? Kasi kita nyo, nung natapos na mahuli si Kibuloc, umalis na yung mga kapulisan natin dyan sa KOJC. Pagpatuloy pa natin. Para po sa mapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum. Nang within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negotiation. So ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP. Sinabi ni Colonel Fajardo. Ayan, maliwanag. Joint efforts, mga kababayan. So coordination niya ng AFP, ng Armed Forces of the Philippines at saka po ng Philippine National Police, mga kababayan. Ang dating kasi dun sa sinasabi ng mga vlogger ni Digong, dun lang daw sumuko etong si Kibuloc sa Armed Forces of the Philippines at wala naman daw ginawa ang PNP, mga kababayan. Pero maliwanag naman po na sinasabi ni spokesperson ng PNP, Jean Fajardo, na yan po ay coordination, mga kababayan, ng PNP at saka po ng Armed Forces of the Philippines kaya nahuli etong si Kibuloc. Pero mas malaki, mga kababayan, ang ambag dyan ng PNP dahil nga unang-una, kung hindi nila talaga pinasok yung KOJC, hindi naman maiisipan ni Kibuloc na sumuko talaga. At kung hindi nararamdaman ni Kibuloc na delikado na siya at dihado na siya at pwede na siyang mahuli anytime, hindi naman talaga, mga kababayan, maiisipan niyang sumuko. Kaya napakalaki ng partisipasyon ni General Torre at saka ng kanya mga kapulisan. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Isinailalim ang mga akusado sa booking procedure, ganun din sa medical at physical examination. Bukod aniya sa mataas na BP ng ilan sa mga ito, ay wala naman ibang naging problema. Mamaya, agad naman aniyang ibabalik sa Quezon City RTC ang warrant of arrest ng mga ito sa kasong child at sexual abuse. Habang sa Pasig naman, ang kasong qualified human trafficking. Inaasahan po natin na i-return po yung mga warrants of arrest doon po sa mga issuing courts, particularly dyan po sa Quezon City kung saan nailipat na po yung mga kasong na isampa po natin sa Davao at doon naman po sa RTC 159 po. Nagpapasalamat naman ang PNP sa payapang pagsuko ni Kibuloy. Si Kibuloy at 4 na iba pa ay mananatili sa PNP Custodial Center hanggat walang inilalabas na commitment order ang korte kung saan sila ikukulong. Nasaan na ngayon yung mga vlogger na nagsasabi sa mga pro-government vlogger na magkakamali kami at hindi naman daw mahuhuli etong si Kibuloc? O nasaan na yung mga vlogger ni Digong na nagmamagaling dyan? Especially yung mga vlogger na sumusuporta kay Kibuloc na ang yayabang nung una, mga kababayan, na nung ginagawa nila ng reaksyon yung video ni Bato na sinasabi na palaka daw yung nasa sa ilalim ng lupa, mga kababayan, nasaan na yung mga vlogger na yon? O bakit ngayon iniiba niyo ang kwento? Sinasabi niyo sa gubat natagpuan. Maliwanag na sinasabi dito ni spokesperson ng PNP na mismong sa KOJC kinuha etong si Kibuloc at kaya sumuko, binigyan ng 24 hours, mga kababayan, na ultimatum. Dahil kung hindi susuko, papasukin yung isang lugar ng KOJC na hindi pinapayagang pumasok yung ating mga otoridad, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nating mabuti, marami sa ipinapakalat ngayon ng mga vlogger, yung mga propagandists nitong mga Duterte at saka nitong si Kibuloc, mga kababayan, ay talagang puro sablay. Kasi nga, nagtatakip na sila, naglilinis na sila ng damage control dahil hindi nila matanggap na nagtagumpay si General Torre at hindi nila matanggap, mga kababayan, na nabigo sila, na protektahan at itago ng itago etong kanilang pastor na duwag, mga kababayan. Ano po, ngayon ipagpatuloy pa natin. Bukod aniya sa mataas na BP ng ilan sa mga ito, ay wala naman ibang naging problema. Mamaya, agad naman aniyang ibabalik sa Quezon City RTC ang warrant of arrest ng mga ito sa kasong child at sexual abuse. Habang sa Pasig naman, ang kasong qualified human trafficking. Inaasahan po natin na i-return po yung mga warrants of arrest doon po sa mga issuing courts, particularly dyan po sa Quezon City kung saan nailipat na po yung mga kasong na isampa po natin sa Davao at doon naman po sa RTC 159 po.
Nagpapasalamat naman ang PNP sa payapang pagsuko ni Kibuloy. Si Kibuloy at 4 na iba pa ay mananatili sa PNP Custodial Center hanggat walang inilalabas na commitment order ang korte kung saan sila ikukulong. Sabi dito, malungkot daw si General Torres. Sabi nung isang hindi ko alam kung ito ba ay DD shit, mga kababayan. Pero alam nyo, ang isang tao kasing malungkot, para sa akin ako ko tatanungin nyo, hindi magpapalit yun yan. Pero mga kababayan, dahil sa sobrang saya ni General Torre, magpapalit yun pa siya dahil nahuli etong si Kibulok, mga kababayan. Dahil nga naramdaman ni Kibulok na delikado na siya at masusukol na siya, kaya naisipan niyang sumuko agad, mga kababayan. So ngayon, kung malungkot si General Torre, bakit magpapalit yun pa siya, mga kababayan? Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Leia Ilagan, humahataw sa balita ngayon. Maliwanag na si Kibulok at saka yung 4 na co-accused niya, mga kababayan, ay nasa kote na rin. Ibig sabihin, yung duwag na pastor at saka yung mga kasamahan niya ay nasa kamay na ng ating mga kapulisan. At sa madalit salita, kahit sabihin ng iba na hindi si General Torre ang nakahuli, mga kababayan, talagang masasabi pa rin natin na tagumpay ni General Torre yan. Dahil kung hindi nagpumilit si General Torre na ipatupad ang kamay ng batas, sa katulad ni Kibulok, mga kababayan, hindi naman mahuhuli yan at hindi naman yan maiisipan na sumuko, mga kababayan. Ano po, dahil kung talagang intensyon at gusto niyang sumuko, dapat noon pa. Hindi na niya hinintay pa na hanapin siya sa loob ng KOGC ng ating mga kapulisan. At ang isa pa dito, mga kababayan, talaga na matinding sampal yung ginawa ni na Archie Albao, na sinabi nila na wala doon si Kibulok. Pero ayon kay PNP spokesperson Jean Fajardo, doon kinuha etong si Kibulok sa loob ng KOGC. So ibig sabihin, sablay talaga yung ginawa nila na operasyon dyan sa KOGC, mga kababayan. Ngayon, punta naman po tayo dito sa isa pang balita na nakita po natin, mga kababayan, na kung saan ito yung buong interview ni spokesperson ng PNP Jean Fajardo, mga kababayan, kaugnay sa pagkakahuli nitong si Kibulok kahapon. Ano po, so ngayon, ito, i-play po natin. Galing po ito sa Rappler, Kine-credit natin sa kanila yan. Oo, babantayin ko naman yung atras ko po ng konti. Sige, ma'am. 10:30. Okay, magandang gabi po. Tatlong bagay lamang po yung sasabihin ko. Unang-una po ay kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Kibuloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada. Dapat ipakita rin si Kibulok sa publiko, mga kababayan, at dapat ilabas din yung kanyang mugshot katulad nung iba na normal natin, mga kababayan, kapag ka naaaresto. Dapat makita rin natin yung mugshot nitong si Kibulok, mga kababayan, para lalong mag-iyakan yung mga taga-suporta niya. At saka yung mga vlogger na todo-todo yung paggawa ngayon ng propagandist para pagtakpan yung kahihiyan na inabot nila, mga kababayan. At dapat, bukod diyan, dapat ilabas din, i-press con din etong si Kibulok para makita ng publiko na wala talaga, mga kababayang, makakaligtas sa kamay ng batas dito sa ating bansa. Lalo na at yung administrasyon natin ngayon patas pagdating sa lahat ng bagay. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Si Crescente Canada at si Silva Semanes po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5:30 this afternoon at mga bandang 6:30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Davao at papunta po dito sa Villamor po tayo lumabas. Lumapag po sila ang C-130 lulan po nitong mga nasabing individual at nakakating po sila dito sa Villamor na around 8:30 ng gabi at nakakating po tayo dito sa custodial facility na mga around 9:10 ng gabi po. Sa ngayon po ay nag-undergo po sila ng sabi nga dito ni Eye in the Sky Choy Choy, gusto nila ipalabas na hindi nagtago si Kibulok sa KOGC compound kasi makakasuhan niya mga taga KOGC at vlogger ng obstruction of justice. Yun nga yung gusto nilang ilihis Pinapalabas nila na sa gubat nagtago. Kasi nga, mga kababayan, pagka napatunayan na talagang doon nakuha si Kibulok sa loob ng KOGC compound, automatic yung sina Boss Dede, mga kababayan, at saka yung sina Gcash Boy. Automatic yan, mga kababayan, pwedeng kasuhan yan ng obstruction of justice kasi nagtago sila ng isang taong pugante. Hindi lang isang tao, kung hindi 5 taong pugante yung itinago po nila.
mga kababayan. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Booking process, kasama na po dyan yung fingerprint at mugshot at natapos na rin po yung physical and medical examination. At nangyari po itong pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang 1:30 po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa mapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum nang within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negotiation. So, ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP. Ma'am, sa loob po ba ng sila sa loob ng Kingdom of Jesus Christ sumuko? Doon po mismo sumuko? Yes po. Apo. Sa loob po ng KOJC compound po natin sila nakuha. Apo. Ma'am, dito sa loob ng PNP Custodial Center, magkakasama po sila sa isang kwarto? Paano po mangyayari? Wala pa po tayong detalye po dyan. Maraming salamat po, yun lamang po. Ma'am, may masusunod na mangyayari po? Ongoing po yung processing po ngayon dahil 5 katao po yan. Sabay-sabay po silang binubuking po ngayon at na-inspect na rin po. Maliwanag ha, kinukumpirma ng PNP na sa loob ng KOJC nakuha itong si Nakibulok at saka yung 4 niyang kasamahan. Mga kababayan, so pagka napatunayan na dyan talaga sa loob nagtago, yung mga yan, automatic yan, obstruction of justice yan. Pati ang mga abogado, mga kababayan, itong si Kibulok, lalo na yung si Torion, automatic pwedeng sampahan niya ng obstruction of justice kasi nagharboring sila ng isang taong pugante at pinaghahanap ng alagad ng batas. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Sila at nasa maayos naman po silang kondisyon, although some of them based po doon sa medical examination po, medyo mataas po yung BP. But other than that, okay naman po sila at tuloy-tuloy po yung processing po ngayon. Ma'am, which case po sila na binuking po kanina? Lahat po ng kaso at dyan din po nangyari pagdating po nila dito sa custodial ay isinerve po yung warrant of arrest po sa kanila. Kung matatandaan niyo po, 3 kaso po ito. Yung kay Pastor Kibuloy po, yung child abuse po, yung sexual abuse at yung pong qualified trafficking. So binasahan po sila ng mga kaso po nila at nakaharap po ang kanilang abogado po. At pagkatapos po noon ay binasahan din po sila ng kanilang mga Miranda rights at mga kakapatan po. At pagkatapos po noon ay tuloy-tuloy na po yung ginawang proseso. Ongoing po yung proseso po. Ma'am, balik na ng 24 hours ultimatum po na nabanggitin nyo kanina. Nagbigay po ang PNP po ng ultimatum po na sumuko po sila. Otherwise po ay papasukin na po natin yung isang particular building na hindi po tayo pinapayagan pong pumasok. So nagkaroon po ng negotiation ang PNP na kinatawan po ng intelligence group at ISAP. Pinagtulungan po ito that led to the... So ngayon mga kababayan, ito yung question dyan kung hindi nagbigay ang PNP ng 24 hours na ultimatum, sa tingin nyo susuko si Kibulok? At kung hindi papasukin ng PNP yung isang pasilidad na pinagbabawalang pumasok yung mga otoridad natin, sa tingin nyo mga kababayan, susuko yang si Kibulok? Siyempre, hindi yan susuko. Kaso nga lang, kaya napilitang sumuko itong si Kibulok dahil nga nagbigay ng 24 hours ang PNP na ultimatum na kung hindi siya susuko, papasukin yung isang pasilidad ng KOJC na pinagbabawalan yung mga otoridad natin na pumasok, mga kababayan. So ngayon, kung pinasok yan, let's say, kung hindi pumayag si Nakibuloy na makipag-negotiation, mga kababayan, at sumuko, at pinasok yan ng PNP, automatic huli etong si Kibulok, mga kababayan. Kaso nga lang nagbigay ang PNP ng ultimatum na kapag hindi sumuko, papasukin sila. Kaya napilitan. Siguro, di umano etong si Kibulok na sumuko na lang kesa mapahiya pa po sila at madamay yung mga protector nila dyan sa KOJC. Mga kababayan, kasi kapag nahuli ng automatic ng ating mga kapulisan sa loob ng KOJC, mga kababayan, dun sa isang building na hinihinalang pinagtataguan, mga kababayan, itong si Nakibulok, automatic talaga, obstruction of justice lahat ng mga humarang sa PNP, mga kababayan, kasama yung mga vlogger nitong si Digong at yung mga media na katulad nitong si Badoy at saka nitong si Eric, niyang si Jason Sa, kasama yan, mga kababayan, sa pagprotekta diyan kay Kibuloy at pwedeng madawit yung mga yan sa obstruction of justice. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Peaceful surrender po ni Pastor Kibuloy at 4 pa at papasalamat po tayo doon sa naging mapayapa pong at least itong proseso po na ito. Ma'am, saan yung particular sila ma'am nagtago? I don't have at liberty to reveal that. Ang importante po sa ngayon ay nasa kustodiya po ng PNP po ito at ang mangyayari po niyan ay bukas po inaasahan po natin
na i-return po yung mga warrants of arrest doon po sa mga issuing courts, particularly dyan po sa Quezon City kung saan nailipat na po yung mga kasong na isang pa po natin sa Davao at doon naman po sa RTC 159 po. Ma'am, yung Pero po hindi bang po underground, ma'am. Wala pong underground. I don't have any information on that po. Ma'am, Sa yung- importante po ay nasa atin na po yung mga pinaghahanap po. Ma'am, Ah. same lang ba yung room na ano? Kita nyo ha, ang importante dito at pinaka-bottom line, kung tutusin nyo namang mga sinasabi nilang gubat-gubat na yan, hindi si General Torre yung nakahuli, hindi sa kanya sumuko, yan naman mga kababayan, hindi naman yung big deal. Alam niyo yung big deal dito? Kahit anong gawin na pag-iyak ng mga DD-shit at pag-iimbento ng kwento, hindi nila maiaalis at maitatago na nasa kamay na ng PNP si Kibuloc at yung mga kasamahan niya. Hindi nila maiaalis na nahuli pa rin. Kahit sabihin nilang sumuko or nag-surrender, hindi nila maiaalis na nahuli pa rin, hawak pa rin ng ating mga authority, ng ating mga otoridad, etong si Kibuloc mga kababayan. Yun yung bottom line dyan. Kahit anong pag-iiyak-iyak nyo dyan, wala kayong magagawa dahil hawak na ng PNP si Kibuloc. Ano po, kahit i-deny ninyo ng i-deny, mag-propagandist kayo dyan, mag-imbento kayo ng kwento, na kayo sumalungkot si General Torre, hindi si General Torre yung nakahuli, kay Kibuloc, ang bottom line dyan, nasa PNP pa rin si Kibuloc at wala kayong magagawa dyan. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Can you give us kung merong aircon, merong ano po paano? Wala pa po, hindi ko pa po nakikita kung saan po silang kwarto po manidinile, but meron na pong plano dahil nga kanina nga po habang ongoing po yung negotiation ay pinagplanuhan na rin po kung saan po silang mga selda po mapupunta. But magbibigay po kami ng additional details as we go. Pero definitely Ano ma'am, plano? magkakahiwalay sila. Magkakahiwalay sila. Most Ano po yung likely. plano, ma'am? Ano po yung plano? Ano po yung nakasaad sa plano, ma'am? Well, as to the operational details and planning, antayin na lang po natin na papatapusin lang po na natin yung proseso po. What's important is we just would like to confirm po na nasa custody na po ng PNP sila Pastor Kibuloy at iba pa. Maraming salamat po. Kita nyo maliwanag yung sinabi ni spokesperson Jean Fajardo. Maliwanag na nasa kustodiya na ng PNP etong si Kibuloc. So ngayon, yung mga DD-shit dyan, anong iniiyak ninyo? Kahit anong mangyari, kahit anong pag-iiyak-iyak nyo dyan, wala na kayong magagawa. Kung hindi, ipanalangin na sana madismiss yung mga kaso ni Kibuloc. Yan lang ang magagawa nyo. Pero isa lang yung sigurado dito mga kababayan. Kung matatandaan nyo, di ba nagyabang-yabang etong si Kibuloc noong mga panahon na ipinapahuli siya ng Senado. Ano yung sabi niya kay Senator Risa Hontiveros? Mga kababayan, papupuntahin niya daw si Senator Risa Hontiveros doon sa KOGC, may pag-uusapan daw sila. Tapos inalipusta pa nila etong si Senator Risa Hontiveros. So ngayon, eto yung isang posibilidad na pwedeng mangyari. Ang gisahin si Kibuloc ni Senator Risa Hontiveros, mga kababayan, at mahiring ulit sa Senado at mapag-usapan yung issue nitong si Kibuloc na pangmamanyak dun sa dun sa mga kababaihan na nagreklamo po sa kanya. Especially yung mga bata, mga kababayan, at isa pa yung kamag-anak niya na di umano ay pinagmalupitan nitong si Kibuloc, mga kababayan. So ngayon, yan yung posibilidad na mangyari na sa mga susunod na kabanata ng issue nitong si Kibuloc, mga kababayan. Pero isa lang yung sigurado natin dito, haharapin lahat ni Kibuloc yung mga accusation laban po sa kanya.